Alejandro Amador Mulak o mas kilala sa Alex Mulak, ama ng kinikilalang The Boy Wonder of Philippine movies na si Nino Mulak, na tatay ni Alonzo Mulak. Nakababatang kapatid ng batikang artista na si Amalia Fuentes, na ina ng yumaong si Lizelle Martinez. Nakatatandang kapatid ni Cheng Mulak, na ama ng sikat na artistang sina Aga Mulak, na kapatid ni Arlene Mulak, at mga artista ring sina Almira Mulak, AJ Mulak at Andrew Mulak. Si Alex Mulak rin ang nagtatag at nagmamay-ari ng pagawaan ng pinakapamosong ensaymada sa bansa, ang Mulak Melt. Sa kabila ng tagumpay sa negosyo at pamilya na tinatamasa ni Alex, tila ba may kulang pa rin ang kanyang kasabikan sa taong kanyang pinagmulan, ang kanyang ama. Sa pagtungo ni Alex sa bansang pinagmulan ng kanyang ama, doon niya higit na nakilala ang kanyang sarili. Nakikita natin dito yung grandfather ko tsaka yung grandmother ko. Ito yung Alejandro na taga Barcelona. At saka ito yung lola ko na Amalia Aguera. Ito naman yung equivalent ni Amalia. So sila, both of them from Barcelona, nagbiyahe sila papuntang Pilipinas. Taong 1903 nang makarating sa Pilipinas sa probinsya ng Iloilo, sina Alejandro at Amalia Enriqueta, kasama ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Alvaro, na nooy bata pa lamang. Sa Iloilo na lumaki at nag-aral si Alvaro. Naging boksingero siya doon at nakilala bilang Tony Tapia. Taong 1927 nang lumuwas ang pamilya Mulak sa Maynila, doon ay nagmay-ari silang ng mga kabayo at karitela. Di nagtagal ay nakapagtrabaho si Alvaro bilang manager sa United Artists, isang producer ng pelikula sa Hollywood. Dahil doon ay nagmay-ari ng ilang mga sinehan sa Maynila, Cavite at Pampanga si Alvaro. Di naglaon ay nakilala niya ang Pilipina-Chinese si Concepcion Amador. Taong 1939 noong sila ay ikasal sa Bicol. Taong 1940 nang ipanganak ang kanilang panganay na si Amalia. At noon ngang June 9, 1942, isinilang si Alejandro na mas kilala bilang Alex. Makalipas ang 3 taon ay isinilang ang bunso na si Alvaro o mas kilala bilang Cheng. Kasagsagan noon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Mula sa masaganang pamumuhay sa Maynila, lumikas ang mag-anak sa bundok para magtago. After nung pumasok na yung Hapon dito, ang ginawa ng papa ko, tinago kami doon sa Binangonan. Nagtago kami doon hanggang matapos na yung giyera. Tapos noong 1945, pumasok na yung mga American troops. Yung papa ko lumabas na kasi sana i-evacuate na kami sa Spain. Andiyan na yung barko ng Spain na kukunin yung mga Spanish citizens dito. Sa masamang palad naman, meron siyang nakitang mga karito na may papapasok ng Manila din na tinulungan niya. Yung gulong ng kariton pumasok sa butas, pumutok. Pati papa ko pumutok. Kaya nalaman namin na patay na yung papa ko is because yung makapal yung sinturon ng boxer, mga Tony Tapia may nakasulat. Yun lang na naiwan. Hindi nasira ng landmine. Naulila sa ama ang magkakapatid. Nagsilbi itong dagok sa kanilang ina at sa kanilang kabuhayan. Nung namatay na yung papa ko, so naghirap nga kami. Pinatira kami doon sa isang bahay na malapit sa ilog. Doon naman na-meet ng papa ko yung Fuentes. Nag-asawa sila. Binata ito eh. Later on, nung hindi na siya nagtatrabaho, pastor siya sa Protestante. Panibagong buhay ang hinarap ng pamilya sa Mindanao. Doon sa Mitsayap, Cotabato, doon ako nag-grade 1, grade 2. Kaya nga hindi rin kami nakatiis. Sabi ng mama ko, uwi na tayo sa Manila. Nanirahan sa Pasay ang mag-anak. Nooy nagkaroon na ng 4 pang kapatid sina Alex. Ito ay sila Jose,
Isagani, Ruben at David Fuentes. Upang makatulong sa mga magulang, nag-isip ng dagdag na pagkakakitaan sina Alex at Cheng. Pagsasyay ng sapatos, pagtitinda ng maruya at nilagang saging, chiclet at pagpaparenta ng comics ang ilan lang sa mga naging racket ng magkapatid. Habang patuloy pa rin sila sa pag-aaral sa elementarya, hindi naglaon isang malaking swerte ang dumating sa pamilya. 15 taon noon si Amalia nang madiskubre sa Sampaguita Pictures. Nakita siya ni Smith siya yung soundman ng Sampaguita Tapos sinabi niya kay Dr. Perez, pinatawag siya. Ayun, kinontract siya. Binigyan siya ng 50 pesos a week. Ang malaking pera yun. Kasabay ng pagsikat ni Amalia ang pag-unlad ng kabuhayan ng pamilya. Lumipat na kami dito malapit sa Sampaguita Pictures, yung Valencia Street. Katapos noon, nagpagawa na kami ng bahay dyan sa New Manila. Pinag-aral din sila ng kanilang ate sa magagandang paaralan sa Maynila. Nung nag-graduate ako sa San Beda, sabi sa akin ni Amalia, gusto mo ba mag-aral pa sa Amerika? Sabi ko, oo. Binigyan niya ako ng chance na magpag-aral doon. Nang makatapos si Alex sa kolehiyo ay pinapunta siya ng kanyang ate Amalia sa Amerika para doon kumuha ng master's degree sa University of California, Berkeley. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho si Alex sa Bank of America bilang office employee. 3 taon din siyang namalagi sa Estados Unidos. Nang makatapos ay muli siyang nagbalik sa Pilipinas upang pamahalaan ang itinayong film production ni Amalia, ang AM Productions. Si Cheng, siya yung nag-handle ng mga shooting. Ako naman yung nag-handle ng distribution. Sa akin yung pera Dahil ako rin ang nag-i-issue ng mga checks at mga panggastos sa production pag nag-shooting. Naging matagumpay ang AM Productions. Ilan sa mga tumabong pelikula nila ay ang Baril at Rosario, Santa Teresa de Avila, Europe, Here We Come, Good Morning Teacher, May Lalaki sa Ilalim ng Kama Ko. Oktubre 1971, ipinanganak ng nooy artista ring si Rebecca Rocha ang panganay nila ni Alex na si Nino Mulak. 2 taon at kalahati lamang si Nino noong unang mapansin ng isang direktor. Ngunit ang pinakamalaking break para sa batang si Nino ay nang maging co-host siya ni Ariel Ureta sa programa nitong Ariel and Company After 6 sa Channel 2. Kasabay ng pagningning ng bituin ni Nino ay ang paglamlam naman sa takilya ng mga pelikula ng AM Productions. Isa na rito ang multi-awarded na pelikulang Ibulong Mo sa Hangin, kung saan nagwagi sa FAMAS bilang Best Actress si Amalia Puentes. Maraming trophies pero wala namang income na para mabawi kasi malaki yung cost of production Almost para ka nag-produce ng 2 pelikula Doon na yung nag-umpisa na sumisikat na si Nino. Dahil doon ay napako ang atensyon ng magkapatid na Alex at Cheng sa karera ni Nino. Si Cheng tumatakbo na siya sa 2 production. Yung kay Nino at yung kay Amalia, parang nagkasamaan pa ng loob. Sa tulong din ni Amalia, naitayo ang Wonder Films at doon simulang nakilala sa larangan ng pelikula ang apelyidong Mulak. Yung unang pelikula, yung Kwatog, super limpak-limpak na salapi ang pumasok doon. First and the biggest. Bilang opisyal ng PMPPA, malaki ang naiambag ni Alex sa polisiya ng hatian ng kita ng theater owners at producers na hanggang ngayon ay siyang ipinatutupad. Ako nag-start nung sliding scale, yung sa term and conditions na pagka 10,000 to 15,000 ang share ng producer is 55. So kami ni Jesse ito ang nag-ayos kasi sa booking kami ngayon nag-aayos ng mga playdate We were best of friends because we are involved in the marketing ng films, At saka naging officers kami ng Philippine Motion Picture Producers Association, Philippine Motion Picture Producers Association. Samahan ng mga producer yan. Kaya kami nag-resort to it ang advantage ng mga producers against the
mga theater owners. Bukod sa sliding scale ay naging modelo din sa showbiz ang pamamaraan ng paghawak ni Alex sa kinikitang pera ni Nino bilang child actor. Kasi nga, nagtrabaho ko sa Bank of America, sa trust department yan eh. Dapat lahat ng kinikita ng mga child stars, dapat meron silang ipuput up na trust fund. Sa kabuuan, nakagawa ng 89 na pelikula ang Wonder Films bago ito tuluyang magsara noong 1989. Nag-stop ako kasi masyado ng rampant yung piracy. Yung mga pelikula, doon mismo sa Board of Censor, pinapirate na. Iniwan man ni Alex ang pagpoproduce ng pelikula, ay patuloy pa rin siya sa pagdiskubre ng mga bagong mapagkakakitaan. Pupunta ako sa Germany, tapos bumibili ko ng mga second-hand na kotse ron. Binibenta ko rito. Hanggang sa noong 1993, naisipan niyang magtayo ng isang bagong negosyo, ang paggawa ng kakaibang ensaymada. Itong Megamart, nag-start ito nung nandito pa si Rading Carlos. 1993, nag-start kami, konti lang, maliit na tindahan dyan sa baba. Si Alex ay hindi lamang ama sa kanyang 5 anak. No words can really express how much, how thankful I am na ikaw yung dad ko. And this whole party, this whole celebration, siguro this is the only way I can express how much I love you. I know you don't like parties like this, pero I really think you deserve it. It's your 75th birthday. Sana ma-enjoy mo yung hinanda namin para sa'yo. Happy birthday. Hello Alex, thank you po sa lahat ng support, ng love, ng guidance. Sa pagiging second father ko para sa akin, thank you po sa lahat-lahat. Hindi ko po makakalimutan lahat yun. Maraming salamat po. I love you, Papa Alex. Happy birthday. I was 6 or 7. Tapos sobrang addict ko sa Kim Possible. And then we went to Rockwell. Na kami dalawa lang. Like first time ko na with Papa lang. Tapos, nakahanap kami ng store na puro Kim Possible merch. And then he bought me like a shirt na yellow and pink, tas Kim Possible. Tas sobrang love na love ko talaga yung shirt na yun kasi not just because it's Kim Possible, but also because si Papa yung bumili sa akin. Ako, ano bang memorable ko kay Papa? Lagi niya sinasabi sa akin ng bata ko, debit, credit. Sabi niya, dalawa na tatandaan mo, debit, credit, debit, credit. Huwag kang gagastos ng pera na hindi mo pa hawak. Tapos huwag kang mangungutang. Yan ang mga ni Papa sa akin. Tsaka memorable ko kasi Papa ko nagturo mag-bike, Okay. Kaya lahat sila, di sila marunong mag-bike, medyo matanda na si Papa. Nung bata ako, nabubuhat pa niya yung upuan ng bike. One adjective to describe Papa. Mapag-alaga. Super. Huh? Sa mga anak niya, di ba? Hindi ba? Hindi. Sana mapapa yung buhay mo pa. Yung pala yung sasabihin ko eh. More birthdays to come. Oh, yeah. Sobrang heartless ko pala. Ha? Ang heartless, hindi ako umiiyak sa mga ganito. Oo. He's like, he's like my best friend. Like, lahat ng kalokohan kami dalawa ni Papa magkasama niya. I always drive for him, when we go to Tally. Happy birthday, Papa. I know sometimes hindi tayo nagkakaintindihan kasi laki ng age gap natin. Sobra. Pero love na love kita kahit na sometimes hindi ko napapakita ng maayos kasi I'm just not good at showing people that I love them. Especially ikaw, nahihirapan ako ipakita sa'yo na mahal kita. Sana you know na everything I do because I'm thankful for you. Kahit na sometimes alam ko nagkakamali ako, I still try my best na maging hindi na yung best, pero at least okay na daughter for you. Okay, I love you so much and happy birthday again. Happy birthday, Papa. I love you so much. I wish you more birthdays to come. Love you, happy birthday. Hi, Dad. I just wanted to say happy 75th birthday. I wanted to say thank you for everything that you've done. I'm very proud of being a part of the family, and I'm standing here right now in front of a little bit of your legacy. It's Aloha Bowl, and thank you for helping me with Aloha Bowl. It's only a start for me, but historically, I know what you've been able to accomplish, and hopefully someday I can do the same thing. And again, I'm proud of having the Mulak name, and thank you again for everything.
Happy birthday. Happy birthday, Papa. So you just turned 75 and you still look young, and all I wish for you is good health, long life, and for God to bless you. I always pray for you kahit na hindi mo alam. And even if kahit ano pang drama mo sa bahay, you know that we all love you, I love you, and I care for you. So wish ko lang kay Dad is to be happy, and we're all here for you. Alam mo yan, you know who are the ones there for you. You know who are the ones who love you and who really care for you and who will make an effort for you. And yun nandyan pag kailangan mo talaga sila. Happy birthday! Hi Alex! Happy birthday! I'm glad I'm around. I'm here in Manila to be able to be a part of your birthday celebration. And you know, we're the best of friends, and I know it's a lifetime commitment to be the best of friends for the sake of the kids and of course. And be happy, okay? And I'll see you around until I'm still around, okay? Thank you. Utol sa kanyang mga kapatid. Happy birthday, Tol. You're very lucky you reached the age of 75. Sana mag-reach ka ng 100 years old. And be thankful to God that you're still healthy. And enjoy your life. Tayo matatanda lang tayo. Let's move on. Forget about the past, kung ano man nangyari ng araw. Let's move on. Enjoy our life. Happy birthday again. Swerte ka, marami kang mga anak na nagmamahal sa iyo at mga kamag-anak mo. Again, happy birthday. Bossing sa kanyang mga empleyado. Kumpare sa kanyang mga kaibigan. Surprise! Tito sa kanyang mga pamangkin. Kung ano man ang buhay na natatamasa ko ngayon, Tito Alex, I just want you to know that there was one time with you, one night with you, you were driving. And I was siguro in my 20s and ano na ako noon, kumbaga, I have my own thing, may bahay, ganito, ganyan. Hindi pa. But then, ang dami kong angst. And I remember that time, sinasabi ko, Alex, you know, yung bahay ni Tita sa Tali, and then ganyan, sabi bigay sa akin, ganyan. So siguro hindi ko pa kasi maintindihan ng buhay na, ano. And siguro that's normal when you're young, you just wanna take, you wanna keep on taking, you want this, you want that, you wanna afford. And then, tapos sumasama ang loob ko sa mga tao, yung expectations ko, pag hindi sila nabigay sa akin, parang masama daw. But then you said something that really, without you realizing this, Tito Alex, that changed my life, really. That was when you said, Aga! Aga! Beggars can't be choosers! Sabi mo ganyan. Beggars can't be choosers! Sabi mo ganyan. Parang napigla ako kasi nawa ako biglang binaran ako ng gano'n. And that hit me really well. Parang that hit me really hard. And I realized, and then I started really working hard. And never na ako nang gambalat ng tao. Parang reward my expectations also sa lahat ng tao, sa mundo. Even if they don't give it, it's okay. I will work for it. I will get what I want. Siyempre, sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, sabi ko na nagsipag ako, talagang initol ko lahat ng mga gusto ko, no? Yung mga gusto ko. Hindi ako nahingi, hindi ako nawalit ng tao, hindi ako yung ganyan. Binili ko, kinuha ko, pinagtatanong ko, pinag-itin ako. Hanggang ngayon, dala-dala ko yan. And I would always tell my children also and friends of mine, I would brag about what you, Alex Mula, told me that night. So it's siguro maliit lang sa inyo to, no? Or sa iyo, but that, yung maliit na linya mo na yun, really a big impact sa akin. For siguro, I can say for, not that it matters, but for whatever I have now, the little that I have, or whatever that lahat to pinagtrabaho ako, and talaga, because of that, sabi mo nga naman, pag hindi sa'yo ka makulit. Ito Alex, girls? Talaga? Parang hindi ko alam yun. Yes ko, nagsandad muna ang mundo pag sinabing ito Alex walang hilig. Ayos! Peace!
Tito Alex, surprise, surprise! I hope you're having the greatest time of your life tonight. You know, ang galing ng mga anak mo, and isang pinapangarap ko rin yan na nakita mo dahil sa napakabuti mong tao. We love you, Tito Alex. Happy birthday, and God bless you. God bless your beautiful heart. I love you. Happy birthday, Lolo Alex. Okay. Happy birthday, Tito Alex. Happy birthday, Tito Alex. We are very sorry that we will miss your surprise birthday party. It was supposed to be scheduled last week, kaya lang you left, and you didn't, of course, you didn't know that there was a surprise for you. Anyway, be healthy, continue to be a good person. You have always been the best, even to my children. You have always been so nice to my children. You never say no to us when we borrow your wonderful home in the beach. We appreciate your kindness. Know that we will always be here for you if you need us. Happy birthday again. Tito of the Republic of the Philippines! Happy birthday, Tito Alex. May you have more prosperous years to come. You have been an effective and loving patriarch of the Mulak clan. You have helped everyone in need and got all our backs. You are like a second father to us. We love you. Happy birthday! Happy birthday, Tito Alex. I hope you had a good one kasi tinakasan mo kaming lahat nung supposedly surprise ka namin. Instead na ikaw yung i-surprise, kami yung na-surprise mo. So anyways, I wish you good health, longer years of course, and more travels because I know that you love to travel. And I just want to thank you and tell you that I appreciate every time that you would call me and check on me and my girls. And thank you also for all the advices and words of wisdom. Alam niyo po si Tito Alex, pag tumatawag yan, we will talk for hours on the phone. Para lang magkwentuhan about just anything and about nga yung mga advices na in life. So I just want to thank you for that, Tito Alex, and enjoy life. Happy 75th birthday, Tito Alex. Love you! Hi, Tito Alex! Happy birthday po. Wishing you all the best. Maraming salamat po sa mga advices po na binibigay niyo po sa akin. Mahal kita, Tito Alex. Bilib ako sa'yo. Uncle Alex, Chico here. How are you? I heard you are having a surprise birthday. I'm even more surprised to find out that you're 75th. So happy 75th. I'm here in the Philippines now. Moved here for a little while, so I hope to see more of you. Again, happy birthday, Uncle Alex. Happy birthday to Alex from San Buenaventura family. I wish all happiness. Sana po lagi kang masaya. Sana po yung health mo laging good. And sana masiging macho ka pa and cute. Sana po madami ka pang natulungan na tao at madami din pong blessing na dumating sa family mo at sa iyong buhay. Happy birthday ulit po. Hi, Tito Alex. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to my second father, Tito Alex Mulak. Naalala mo noon na galit sa akin yung mga anak mo dahil bad influence daw ako sa iyo dahil kung sasakit na dinadala, nagpapakabagets ka daw. Actually, hindi yun. Actually, I was just trying to help you get a new life because you deserve so much happiness. Because you still have a lot of years to come. Which, see, from that time till now, you deserve to be happy. So, you know, hindi ko siya pinapapagets. I'm just teaching him how to dress up na magiging komportable siya at magiging masaya siya para sa sarili niya. Dahil sexy pa rin naman siya noon. Hanggang ngayon siguro. Sana nga sexy ka pa rin. Anyway, Tito Alex, thank you very much for everything because you were a real father to me. And I'm so glad and happy, and I thank God for giving us a chance to know each other before, and then knowing that you were actually really an uncle of mine. Yun para papansin ko mukha ko si Yonin at si Aga. Joke. Anyway, happy birthday, Tito Alex. From the bottom of my heart, on behalf of my family, my wife Joy and the kids, my dad and my mom and my brother and sister, happy birthday. We love you. God bless. Tulad ng kanyang ensaymada,
espesyal na tao sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Happy birthday, Lola Alex. Happy birthday, Lola Alex. 1, 2, 3, action! At higit sa lahat, ang pinaka-cool na lolo. Hola, Daddy Alex. Soy tu nieto Sandra Mulak and wishing you for a feliz cumpleaños, Daddy Alex, and more birthdays to come po. Adios. Happy birthday, Daddy. Happy 75th birthday. Thank you sa lahat ng support mo sa akin. Daddy, ikaw yung best daddy sa buong mundo. Sana palagi kang mabait. Sana po palagi ka po palaging happy. Tapos sana po hindi po kayo maging sad kasi kung saan po kayo, nandun rin po ako. Kasi mahal na mahal ko po kayo. Yung wish ko po sa inyo, sana po sana mas humaba po yung buhay niyo. Siya ang nag-iisang Alejandro Alex Mula.